po for having me. I'm so excited to celebrate an early Mother's Day with all of you. Yeah! And hi, Mom, if you're watching out there, I love you. Yun. Hello, Bea. Sorry. I'm here. Over here. On your right. Hi. I'm Joao Constant. Yes, sa budots mo pa lang kanina at sa walk mo dito sa stage namin, pang across the universe talaga. Kaya maraming salamat. And would you like to say or thank you to your supporters? Yes, maraming salamat po. Agyamanak unay po to all of my supporters across the universe. It means the world to me that you've supported my journey thus far, and I can't wait to do the Philippines proud in Puerto Rico. Yeah! Hi, Bea. I'm here. Paolo. Ikaw rin ba? What should we expect from our Miss Universe? You can also expect a lot of advocacy-oriented events. I'm really excited to use this platform not only as a crown, but a platform to promote issues that I deeply care about. Next month is Pride Month, and I'm really excited to support especially my trans brothers and sisters. Thanks again, Bea. We hope you bring home the crown and pasalubong. Thank you. And Thank you. we should all together do one last liad. One last liad! Okay. Okay, there you have it! Palaliman pala to. There you have it, Mabi. Tonight, we salute the OG Queens. So mga kapolitika, yun po ang ating update today para dito kay Bea Milan dahil nagpunta po siya dito sa Kapatid Network or sa TV5. At sinalubong siya ng talagang pasabog dito sa isang show sa TV5 Network. At ngayon, inyong napanood rin itong Miss Universe 2002 na si Oksana Fedorova. At mga kapolitika, mausap-usapan po kasi ngayon dito sa mundo ng social media na itong si Oksana Fedorova ay hawig daw dito sa ating pambato sa Miss Universe 2026 na si Bea Milan Windorski. So itong si Oksana Fedorova, kung sino sa inyo yung nakasubaybay sa kanyang journey doon sa Miss Universe 2002 ay na-dethrone po ito for several reasons. So sino po ba itong si Oksana Fedorova na kinukumpara or inihalin tulad dito kay Bea Milan Windorski? So si Oksana Fedorova ay ang Miss Universe 2002. Nag-compete siya sa edad na 24 years old at mula siya sa bansang Russia. And then na-dethrone siya 4 months after ng kanyang pagkapanalo doon sa Miss Universe 2002. At several reason dito na ating na-research ay failure to fulfill duties. The organization stated she failed to comply with the obligations stipulated in her contract, which included traveling extensively for charitable causes and official appearances. At yung pangalawang reason ay prioritizing education and career. Fedorova was a police lieutenant and law student at the time. She reportedly preferred to stay in Russia to complete her graduate law degree and continue her police training rather than travel for pageant. So, ang pangatlo dito ay voluntary resignation claim. Fedorova herself disputed being fired, claiming she resigned voluntarily because she felt the responsibilities interfered with her personal goals and education. At number 4 ay personal discomfort. She later mentioned being insulted by the sexual nature of questions asked during an interview on the Howard Stern show, for which she felt unprepared by the pageant organizers. Following her dethronement, the first runner-up, Justin Pasek of Panama, was crowned as the new Miss Universe 2002. So ito mga kapolitika yung nangyari doon kay Oksana Fedorova. So whatever reason kung bakit na-dethrone man or nag-resign itong si Oksana, ay ngayon mga kapolitika maugong na ang kanyang pangalan dito sa social media dahil nga inihahambing siya or inihaling tulad siya dito kay Bea Milan Windorski. Marami po kasi ang mga nakapansin na tila ba hawig sila at magkamukha sila ng Miss Universe 2002. At ngayon si Bea rin yung isa sa mga frontrunner dito sa Miss Universe 2026. Or kung hindi man siya frontrunner ay siya ang sinasabi nila na possible winner daw at posibleng panglimang corona daw ng Pilipinas sa katauhan ni Bea Milan.
So yung height ni Oksana Fedorova at si Bea Milan ay hindi po nagkakalayo, almost the same lang. Si Oksana is 5'10", ito namang si Bea is nasa 5'11". So almost the same po yung height ni Oksana at ni Bea Milan. So para sa akin naman, in my own personal opinion, medyo may pagkakalintulad rin talaga, most especially doon sa sa kanilang buhok, 'di ba? Pareho sila ng styling doon sa finals. Pero sa hugis ng mukha, mga kapolitika, medyo pahaba. Merong similarities yung kanilang shape ng mukha ni Oksana at ni Bea Milan. So, hindi naman natin may pagkakaila kasi meron ngang dugong foreign itong si Bea. So, usually ito pag mga Caucasian blood, mga kapolitika, ay pare-pareho lang din yung hulma ng kanilang mga mukha. Okay, so yun kasi ang nature sa kanila. Tayo as Asian, meron po tayong sarili nating mga mga hugis ng mukha. Okay, but nonetheless ay talagang merong pagkakahawig at merong similarities ang mukha ni Oksana at ni Bea Milan. Depende doon sa mga taong nakakapansin dito sa kanilang similarity. Except na lang siguro doon sa pagka-dethrone sa kanya or nag-resign man siya, kung ano man yung nangyari talaga dito sa kanya sa Miss Universe 2002. Gusto nating manalo si Bea pero ayaw natin na magkaroon ng dethronement or anumang issue or iskandalo just in case siya yung mag-uwi ng mailap na corona ng Miss Universe. So kung kayo po ang tatanungin, ano po ang inyong masasabi dito sa pagkukumpara kay Oksana Fedorova kay Bea Milan Wiadrowski? Para sa inyong opinion, magkahawig po ba si Bea at si Oksana? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.